Welcome to Usapang Biblia. Now is episode 5 at ang pag-uusapan natin is about the evidence of God. Okay? So, ito po yung mga topic to be discussed natin ngayong gabi. Ito. Yan, the immaterial evidence of God existence. O dito pag-uusapan natin na hindi lang physical evidence ang pwedeng pagbasihan para patunayan ang existence of God. Okay, tapos pangalawa pag-usapan natin the 5 arguments for God's existence. Dito po pag-uusapan natin yung mga different arguments to prove God's existence, ano? At pangatlo, presenting my personal case for God's existence. Naman yung sarili kong observation or presentation ng ebidensya na meron talagang Diyos. Okay, so without further ado, let's dive in. So first, para pag-usapan natin yung the immaterial evidence of God, i-define muna natin what is evidence. So, evidence is information or material that is used to establish facts and supports conclusion in a legal, scientific, or general argumentative context. It is something that furnishes proof, and it can take various forms, including documents, testimony, physical objects, data, or other types of information. Okay, so to simply put, ang ebidensya ay hindi lang material, kung hindi anything that can provide information, can be used as an evidence. Okay, now bakit ko muna tinatopic ito? Kasi nga meron kasing notion na to see is to believe. Hindi naman pwedeng ganyan. Hindi lang pala to see is to believe. Siyempre ang nakikita yung physical or material or tangible things yung nahahawakan. Yan lang yung kino-consider na ebidensya, pero pwede ring hindi lang yan ang ebidensya. For example, ang logic or reasoning, hindi nakikita yan. Pero it doesn't mean na hindi nakikita, hindi na nag-i-exist. Kasi maling notion yun na sasabihin natin that only the things that we see are the one that exists. The example is logic, or reasoning. Logic, we don't see logic, we don't see reasoning, but we cannot say na logic or reasoning doesn't exist. At marami pa yan, kagaya ng love, ng joy. Hindi naman mga material things yan, but it doesn't mean that they don't exist. We know that love exists, we know that joy exists, and etc. Okay, so yan yung first na dapat natin maunawaan. Kaya yung mga notion ng mga unbeliever, particularly the atheists, na kung hindi ko makita, hindi totoo. Hindi pwede yun. Okay? At klarong-klaro nga na kagaya, for example, ng reasoning or logic, hindi naman nakikita yan. Pero makikita natin itong reasoning, logic, love, joy, sadness, yung mga yan. They are immaterial things, but they exist, and we know that they exist because of their manifestation. For example, yung love. Alam natin na nag-exist ang love kasi nakikita natin yung manifestation niyan, o yung outward manifestation. Yan. So, ganun din ang Diyos.
ang Diyos, sabi ng Biblia, God is a spirit. So spirit is immaterial. We all agree that spirit is immaterial. Okay? But it doesn't mean that the spirit doesn't exist. They exist. And we know that the spirit exists because merong manifestation. Like our God. God is a spirit, but there is manifestation of God. At yan yung mga ilang pag-uusapan natin, how God manifests Himself. For example, one way that God manifests Himself is through His creation. And even to the lives, sa buhay ng mga tao, to the lives of the people, that God manifests Himself. Even in the Bible, God manifests Himself. Yan, ganyan, ano? So, sandali lang, ha? So, next na pag-usapan natin na itong saan na to? Ayan. So, next pag-usapan natin is the 5 arguments for God's existence. Ayan. So, una, itong mga arguments na ito, ito yung mga sa even in the ancient times, okay, ay nagkaroon na ng usapin tungkol sa Diyos. Nagkaroon na ng mga arguments na nag-umpisa doon. Sa mga panahon pa lang ng mga early philosophers, for example, like Aristotle, o mga ganyan, Plato, yung mga at over time ay na-develop itong mga different arguments na to with a topic or discussion about the evidence of God. So here are a few. Actually, there are many arguments, but we are going to choose just the 5 arguments na kung saan most popular from today. Okay, so una dyan argument is the cosmological arguments. Next, the teleological arguments. Third, the moral arguments. Okay, pang-apat, ontological arguments. And pang-lima, ethnological arguments or okay, so isa-isahin natin yung arguments na yan. So una, the cosmological arguments. All that exists must have a cause. Ayan. Under the cosmological arguments, ito yung lahat na nag-e-exist, merong pinanggalingan sa Tagalog niyan, Lahat na nag-exist, merong pinagmulan. So, yan yung unang arguments to prove the existence of God. So, sinasabi natin na rin dyan, sa argument na yan, kung merong creation, then there must be a cause. At of course, ang cause niyan, walang iba kung hindi ang Diyos. So, yan yung isang argument. Kaya lang merong diyang pinangbabato o pinang-kokontra. Therefore, if God exists, therefore God must have a cause. Yun lang ang kontra nila dyan. But of course, we believer, we base our belief about God on the Bible or on the Scripture, the revealed Word of God, na kung saan sinasabi doon sa Biblia na ang Diyos wala siyang pinagmulahan. Kaya nga dinidefine din natin ang Diyos na self-existence. Yan. So wala siyang pinagmulan, bagkus siya ang pinagmulan ng lahat. He is the creator of everything at walang nag-cause para mag-exist ang Diyos. Okay? So ganin yun. Kung titignan natin, kung susundan natin ang argument na yan, kung ipilit natin na merong pinagmulan ang Diyos, hindi siya pwedeng sabihin Diyos. Kasi lalabas na meron pang mas mataas sa Kanya. Okay? But the Bible is clear. For example, ang sabi ng Diyos sa Isaiah 43 verse 10, ako ay especially yung sinabi rin ni Jesus Christ, I think that is Revelation chapter 1
in Revelation chapter 22, whereas the Bible depict God as I am the Alpha and I am the Omega. Ako ang simula at ako ang wakas. Okay? So at tinuturo talaga ng Biblia na lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Okay? Yan. So yan yung first argument. Kung iisipin nga po natin itong cosmological argument, okay? Talagang diyan pa lang kung iisipin natin, oo nga, hindi naman pwedeng, kasi for example pupunta tayo sa Big Bang Theory, na sumabog na lang, then doon na nag-start ang existence. Pero hindi ganon. Merong argument na all things or the things that existed started from nothing. Okay? But again, when we go to the Bible, it is true na creation start from nothing, because when God said that in the creation account, nagsasalita lang ang Diyos wala siyang material na ginamit para buuin ang isang mga creation niya, kung hindi mula lang sa kanyang salita. At ang nagsalita ang Diyos at nagkaroon ng creation, and God spoke and the creation existed. Ganun So again, it is clear that that God, according to the Bible na pinaniniwalaan natin, na everything started from God. God is the cause of everything, but no one caused the existence of God. Okay? So next argument, the teleological arguments, na kung saan sinasabi rito, all design must have a designer. Ulitin ko, under the teleological arguments, all design must have a designer. So dito, nakita natin, so merong creation. Ang creation, hindi lang basta sumulpot lang at kung ano na lang ang itsura niya, na parang walang ka-pattern, walang order, walang function, or in short, walang design. Ang nakaka-amaze, merong creation at merong function, merong order, or merong design. For example, yung tao, kung paano tayong i-design. Halimbawa, itong utak natin, it was designed na kung saan ay mag-store ng memory, mag-isip, and many things. Ganun din ng mata. Na-design yan para makakita at may connection yan sa brain. Yung ilong natin, dinesign yan para pang-amoy, na kung saan connected din sa brain natin, and everything, lahat ng meron tayo sa ating katawan ay may disenyo at may connection, lahat sila may function at in order pa sila. Kaya tayo nabubuhay dahil tama yung pagkakadesign, tama yung function, tama yung connection. Hindi buhol-buhol, dahil kung basta lang tayo nag-exist tapos we are not properly designed, hindi tayo mabubuhay. Another thing, marami pa. Halimbawa, 'di ba, may tinatawag tayong ecosystem. Sa ecosystem, alam natin yan na may connection. O may tinatawag diyan na tawag dito yung mga food chain, yung mga ganyan-ganyan, 'di ba? Lahat sila mayroong connection, lahat sila ay nagfa-function, at talagang hindi lang basta may connection, kung titignan mo yung pagkakadesenyo, ay talagang very intelligent. At although tayo ng mga tao ay we consider it na it is complex, but amazingly, kahit na complex sa ating paningin, ay maayos at talagang meron silang disenyo na kung saan ay meron silang mga purpose, may mga function sila. At kung titingnan natin sa kabuuan, ang dami-dami ng mga design ng mga creation sa paligid natin, yung hangin, yung tubig, yung araw, o yung sa kalawakan na lang, kung paanong ang kalawakan ay may disenyo rin. The universe has a design,
And, di ba, doon yung pag-ikot ng orbit niya is only one direction o hindi iba-iba ang direction. Kaya makita natin that the universe has a function, has a proper system na kung saan ay maayos makikita natin ang takbo ng kalawakan. At nandami-dami pa na may kukonsider natin na itong creation ito ay may mga function sila, may design sila. At halos masabi nga natin na halos lahat ng bagay sa creation ay may connection. Diba? So, doon na lang, itong teleological argument na ito, sinasabi rito sa teleological argument na hindi ito basta-basta pwedeng sabihin ng natin na random na sumulpot na lang. Kasi may connection silang lahat may function silang lahat at yung mga function nila ay yun nga, mayroon silang connection sa isa't isa. There must be a designer. At kailangan yung designer na yan ay talagang napakagaling, napakatalino, high intellectual, super intelligence. Dahil nakita natin yung pagkakadesign ay it is complex but it is sabi nga natin napakatalino ng pagkakadesenyo. At kung matalino ang pagkakadesenyo ng mga creation na ito, then there must be a designer which is truly intelligence. Ngayon, sabi ng Biblia, may nireveal ang Biblia. Ano sabi ng Biblia? Na ang talino ng Diyos ay hindi maihambing kahit kanino man. In Isaiah chapter 55, sabi doon, my thoughts is better than your thoughts. My ways is higher than your ways. Sinasabi pa dyan sa Romans chapter 11, who can fathom the mind of God? Grabe. May sagot. May sagot kung sino ang nag-design based on the Bible na dapat mayroong super intelligent na gumawa ng mga design dito sa creation na ito. Walang iba kung hindi ang Diyos. Ayan. So, yan yung argument ng teleological arguments. Pangatlo, the moral arguments. Ano itong moral arguments na ito? Ito naman po yung yung reasons, logic about good and wrong. Ano naman itong the moral arguments? Yan. Dito sa moral arguments na ginagamit din to prove the existence of God, di ba ang Diyos ang nagsabi sa Biblia ng masama at mabuti, na kapag ginawa mo ang masama, may masamang mangyayari. Pag ginawa mo mabuti, ay may mabuting mangyayari. Now, kung hindi nag-i-exist ang Diyos, bakit nga umiiral yung mabuti at masama o yung good and bad moral? The Bible is very clear. Bad moral will result into bad things, while good moral will result in good things. Now, this reasoning or this reason of morality, the question is, where does it come from? So, isa lang ang sagot, ang Diyos. Again, according to the Bible reveals that our moral compass is none other than but the laws of God, the ways of God. Ayun At nakikita natin na very evident na talagang pag may ginawa kang masama, mapapasama ka. Hindi ba? Pero pag gumawa ka ng mabuti, nakikita natin, we become better, nagiging maayos tayo. Hindi lang individual, but ang effect pa is even for everyone. Di ba? So yan ang question. Kung walang Diyos, saan galing ang idea ng mabuti at masama? Yan yung question na dapat nating i-consider. Okay? And that moral argument. Again, yung logic. The logic, saan ang galing itong logic na ito? We all know that God, the way He think is logical. Makikita natin. Kaya nga may tinatawag na attributes ang Diyos na God is not only omniscient or all-knowing, but at the same time, God is omnisapient or all wisdom.
all wisdom ang Diyos. So, kung ang creator natin is all wisdom, no wonder na tayo mga tao, we people, we also have this wisdom about what is bad and what is wrong. Okay? Because we have a God, we have a designer, na kung saan, remember, the Bible teaches that we are created in the image of God. Ay, ang God natin, logical, may logic siya kung mag-isip siya. Mag-reason siya, may logic siya. O kaya tayo, nakikita rin sa atin na meron tayong logic and reasoning din. Remember what I have said a while ago, yung pasimula ng program natin, na immaterial things, for example, yung love, that is immaterial. But we know that love exists, although it is immaterial, or we don't see it nakedly in our eye, or because it is intangible. But we know that God exists because love manifests. Ganun din sa Diyos. Di ba? Ang Diyos natin is may reasoning siya, may logic siya. At nakikita yun sa ating mga tao. Nagre-reason tayo. Meron tayong reasoning. Di ba? Di ba? Okay, so next na argument is so yun na, pangatlo, no, the moral arguments. At pangatlo, okay, ito, the ontological arguments. Ano yung ontological arguments? A non-existing idea. So dito sa ontological argument, ako sinasabi a non-existing idea, ito naman po yung kung ang isang bagay na hindi nag-exist, never mong pag-uusapan yan. Or you will never even have an idea of things that do not exist. Things that do not exist will never be discussed, will never be a topic. But because God exists, then men have an idea about God. There's discussion about God. Kaya itong ontological argument, simply sinasabi na ang hindi nag-i-exist na isang bagay ay hindi pinag-uusapan. Or never yan, na kahit sino ay walang idea dyan. Pero because nag-i-exist yan, ay pinag-uusapan, may idea ang mga tao. Nandun yung idea. Let me give you an example. Okay, another example. Is Superman truly exist? Si Superman ba ay nag-i-exist? Sa unang sagot, alam natin, sasabihin natin, hindi totoo si Superman. But, kung titignan natin, ng malaliman, nag-i-exist si Superman. Pero, yung mga ideas about Superman are not true. Pero, Superman does exist. Bakit? Because of that ontological argument, sabi nga, di ba, pag pinag-uusapan nag-i-exist, si Superman nag-i-exist. Dahil bago binuo si Superman ng mga nag-isip sa kanya, sabihin mo yung salitang nag-imbento, yung salitang inimbento nila, ay may idea sila ba't nila inimbento yon. For example, yung lumilipad. May idea sila na lumilipad. Naisip nila na paano kaya sa tao, ilagay kaya natin yung idea na yung tao lumilipad. But yung idea na lumilipad, nag-i-exist yun. May nakita kasing lumilipad. Ngayon, yung tao, nag-i-exist yung tao, lumilipad. Kaya lang yung pagsamahin mo yung taong lumilipad, in a sense na yung sa sarili, yung lilipad, kagaya ng ibon, ayun ang wala. Pero, ang point, since may idea na lumilipad, yung paglipad, nangyayari yun, nag-i-exist yun. Okay? Yung tao, nag-i-exist yun. Okay? Ano pang meron kay Superman? Malakas. Yung malakas na idea, nag-i-exist yun. Yung kakaibang lakas niya. Paano yung laser? Yung laser, nag-i-exist ang laser. Kaya nga lamang, lahat itong mga bagay na ito, although lahat ng mga pinapakita tungkol kay Superman, lahat nag-i-exist dahil may idea, nakita, nag-exist. Kaya lang ay yung nga, ay pinaghalo-halo para magkaroon ng kumbaga imaginative character.
Pero pag sinabi nating imagination, yung imagination may pinanggalingan, pero binuo lang. Ngayon, pagdating sa Diyos, may pinag-uusapan tayo tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Halimbawa, walang imposible sa Diyos. Bakit natin sinasabing makapangyarihan ng Diyos? Saan natin nakuha yung idea? Halimbawa, another example na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. O saan natin nakuha yung idea na all-knowing siya? So, ibig sabihin yung idea na merong all-knowing, yung idea na merong all-powerful, since pinag-uusapan natin yan, may idea tayo dyan, ibig sabihin nag-e-exist yun. Kaya nga again, napakahalaga ng pag-aaral ng tungkol sa Diyos or Bible study upang sa gayon tumama ang pagkakilala natin sa Diyos. Hindi yung mali-mali. Although may idea, nag-exist kasi siya, kaya lang kung kulang ang pag-aaral, nagkakamali tayo kung paano nating tuloy unawain ang patungkol sa Diyos. Balik tayo kay Superman. Totoong may malakas, totoong may laser, totoong may lumilipad. Pero siyempre kung mag-aaral tayo, marirealize natin kung ano talaga ang meron na pwede sa isang tao. Alam natin na ang tao ay hindi pwedeng lumipad, pero merong tao. Okay? Alam natin may lumilipad, pero hindi pwede sa tao yan. Kung hindi pwede yan sa ibon o sa iba pang mga bagay na lumilipad. I hope nakukuha natin itong ontological argument. Okay, next. Pagkatapos ng ontological argument, ethnological arguments. Ano naman tong ethnological argument? History as an evidence. Actually, mali itong history as an evidence. Ano dapat to ethnic ito halimbawa, ang paliwanag dito sa ethnological argument, halimbawa, saan galing yung mga kasi ang daming tao sa buong mundo, iba-ibang lahi, iba-ibang tribo, sabihin na natin, at meron sila mga tinatawag na kanilang version ng mga Diyos. So sa dami-dami sa buong mundo, may idea sila about God. Hindi nga lang pare-pareho, pero meron silang idea o iniisip o wino-worship o nire-revere o ginagalang na a supreme being, a one being, na kung saan itong one being na ito ay sabihin na natin ay may pagka-deity or Diyos. So again, that can be used as a proof na meron nga talagang existence of God, kasi mula pa noon hanggang sa ngayon ay bakit hindi mawala-wala sa tao ito na tungkol na may idea na meron silang kinikilalang Diyos, kung wala talagang Diyos. Okay? Saan pinulot ng tao itong mga idea? Mula pa, ang pinag-uusapan natin mula pa sa mga sinaunang panahon. Ay bakit meron ng mga kinikilala o tinatawag na kanilang itinuturing na Diyos. Okay? Ayan. So yan yung mga mga different arguments to prove the existence of God. Actually, itong mga arguments na ito ay masasabi natin na they are they are good arguments to prove the existence or the evidence of God. Tama yun. Agree ako dyan, especially yung tatlo, yung una, yung cosmological, yung balikan nga natin, itong cosmological arguments, at saka itong teleological arguments, and finally itong the moral argument. Lalo riyan, tatlong yan. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa may personal case about the evidence of God. Yung pangatlo na pag-usapan, presenting my personal case for God's existence. Yan. So, meron akong 5 rito na ilalatag to prove the existence of God. Ito, personal ko ito, my own observation ito. Okay? Una, yung the creation. Next, the Bible. Pangatlo, Jesus Christ and the early disciples.
Pang-apat, the internal evidences in the Bible. And pang-lima, the fulfillment of prophecies. So, umpisahan natin tong the creation. Okay? At ipakita ko lang ulit pala yung slide. Ayan. My personal case. The creation, the Bible, Jesus Christ and the early disciples, the internal evidences in the Bible, and the fulfillment of prophecies. So these are my 5 personal case that I will lay to you or discuss to you to prove the existence of God. This is my personal research, studies, and presentation. So first na ebidensya ko na merong Diyos is yung creation. Actually, may pagka-similar yan dun kanina sa cosmological. Pero ito kasi dito sa the creation, ito ang argument ko, my own argument. Okay? Here and the creation. In short, okay. Dito sa creation, pwede nating masabi na ito, the existence of things is evidence that there is a God. Ayan, ulitin ko, the existence of things is evidence that there is a God. May pagkapares doon sa cosmological argument kanina. Okay? Kaya lang sa akin, mas kung bagasawan, ito yung mas naiintindihan ko sa sarili kong version. Na itong mga creation, kasi sabi ng Biblia, listen to this, sabi ng Biblia ay ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Sa Kanya nagsimula yan. Okay? Ngayon, following that argument from the Bible that God created everything, therefore, there is God because there is everything. The everything exists. Yung everything na yan, meaning to say the creation. Simple logic lang yan diba? Ngayon, pag sinabi nating walang Diyos, then there should be no creation. Pati tayo wala. Nothing exists if there is no God. But because there is God, then the existence of creation exists. So the creation is already a strong proof that there is God. Ganun lang kasimple nun. Now, saan natin napulot yan? According to the Bible, let us read Romans chapter 1. Remember that the Bible teaches that the creation itself is a proof that there is God, and it cannot be denied. Sabi ng Biblia according to Bible, particularly in Roma chapter 1. So let us read Roma chapter 1. So bear with me because tong aking internet, my internet is lagging. Okay? At together with my laptop has a low spec. So bear with me. So here is the scripture, because gaya ng sabi ko, the creation itself is the evidence that there is God. If we say that there is no God, then creation does not exist. You and I do not exist. But because there is God, then here we are, because we are a created being. Ngayon, basahin natin Romans chapter 1. Sabi dito Romans chapter 1 verse 18. Let's begin verse 18. Romans chapter 1 verse 18. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao, dahil sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Ito, diba sabi dito, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil dito, iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan,
ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng mga kanyang ginawa. Ginawa in His creation. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So man cannot reason that God do not exist, because according here in verse 20, na makikilala natin ang Diyos sa kanyang mga ginawa. Kaya wala silang may dadahilan pa. Now let us look on that on English translation. So Romans chapter 1. Let's try King James. Okay. So here in Romans chapter 1, is go to verse 20. Here. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. See? So, makikita natin dito na sinasabi dyan na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay makikita sa kanyang gawa. Ayan, di ba? So, klaro yan. So, we all know that alam natin na isa sa ginawa ng Diyos ay ang creation. Nilalang niya yan eh. At dahil sa kanyang paglalang, dyan sa creation na yan, ay makikita natin na merong Diyos. Ayan. So, that is isa sa mga ebidensya ko na ilatag, na patunay na merong Diyos, yung creation niya. Again, katulad ng nabanggit natin sa cosmological, ay nakita rin natin yung medyo may pagka-similarity niya. Pangalawa na ilatag ko na ebidensya na merong Diyos ay yung Bible, the Bible. Okay. Ngayon, alam nito itong Bible, okay? Itong Bible, this is another evidence that God exists. This is one of the strong proof that God truly exists. This Bible is a physical evidence. Natatawa nga ako sa mga atheists na prove God without using Bible. That's illogical. Parang sinabi mo na rin sa akin na halimbawa na nasabihin ko na ako ay nag-iisip, pero wag natin na tignan at ako ay may utak. So, di pwede yun. Nag-iisip ako dahil meron akong utak. At para patunayan na ako'y nag-iisip, ako'y may logic, may reasoning, kailangan meron akong utak o brain. I must have a brain. So, parang ganyan example niyan. At siguro marami pang pwedeng example. Pero yun lang naisip ko. Bible is one of the strong proof that God exists. Tingnan mo ito, Ang Biblia, okay, ay nagsimula pa yan sa mga sinaunang panahon. At pag sinabi natin sinaunang panahon, ay talagang lumang panahon. There were writings, according to Bible, for example, Habakkuk chapter 2 verse 4, whereas God spoke to prophet Habakkuk to make writings of God's words. Inutusan ng Diyos si prophet Habakkuk na ilagay sa sulat ang kanyang sasabihin. Sasabihin ng Diyos. Tingnan natin Habakkuk chapter 2 verse 4. Okay. So makikita natin na sa Biblia, Habakkuk, ayan. Na sa Biblia ay
na merong pangyayari na inuutos ng Diyos na isulat ang kanyang sasabihin ito. Ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitan ipapahayag ko sa iyo. So may pagsusulat, di ba? Ngayon, sabi ko na ang Biblia is another strong proof that God exists dahil naisulat yung mga salita mismo ng Diyos. Galing sa Diyos, inutusan niya ang tao na isulat ang kanyang mga sasabihin. Ngayon, hanggang ngayon, nababasa natin yung mga isinulat ng mga inutusan ng Diyos. At malinaw na sinasabi ng Biblia that the Bible is the Word of God. Ito pa, isipin natin. Itong Word of God, sa hinaba-haba ng panahon, hindi sila nawala. Instead, na-preserve pa. At nakakagulat. Aksidente ba ang pagkakapreserve? Well, we read in the Bible that God, according to His Word, He's going to preserve His Word from generation to generation forever. Let us read Psalms chapter 12. Tingnan natin punta tayo sa English. Psalms chapter 12. Okay. So here in Psalms chapter 12, okay, wait, ito, verse 7. Let us begin from verse 6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. See? So sabi ng Biblia, ipepreserba daw ng Diyos ang kanyang salita. Kaya kahit na sa pinakalumang panahon pa hanggang ngayon, ay na-preserve ang salita ng Diyos at nababasa natin. So, kaya sabi ko, the Bible is one of the strong proof that God exists because that is the Word of God. And we all know in history that the Bible was intentionally tried by many kings and powerful people to abolish or to destroy the Bible or the Word of God. Centuries have passed, but amazingly, should we say miraculously, the Bible continues to exist. Because again, God said He's going to preserve His words. And even in the New Testament, even Jesus Christ paraphrased that words in Matthew 25, I think, Matthew 24 verse 35, I think, Jesus Christ said, heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain. Diba? Basahin nga natin po yan. Kung yan nga ba yung sinabi ni Jesus Christ. Matthew chapter 24 verse 35. Ayan. Matthew 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Diba? It's clear. Okay? So, kita natin mga kapatid, na truly, another proof or evidence that we can use, as I have said, the Bible itself is one of the strong proof that God exists. Alam mo ninyo, maraming writings na nawala na ng mga mula pa lumang panahon, pero bakit ang salita ng Diyos ay nanatili? And considering, isipin natin ito mga kapatid, ang Bible, in the old times, of course, Torah pa lang ang meron doon, wala pa ang New Testament. Hindi naman sikat.
Hindi sikat ang salita ng Diyos. Kanino lang sikat yan? Sa mga mananampalataya to the ancient Israel. Hindi sikat yan para isabihin nating i-preserve. Pero na-preserve. Until today, at ang grabe pa, hindi lang na-preserve, mas kumalat pa. Lalo ang salita ng Diyos, lalo sa panahon natin ngayon. And actually, according to history, there are languages it was spoken in the ancient people na hindi na nag-e-exist ngayon, hindi na nag-e-exist. But amazingly, the Word of God was preserved. And it's even translated into many dialects or languages. Diba? Isipin niyo yun. Kung talagang walang Diyos, paanong nangyari na mga aral at salita ng Diyos mula pa sa lumang panahon hanggang ngayon ay napreserba at binabasa pa natin at pinag-uusapan pa natin. Di ba? Yung kwento na nga lang nung panahon ni Noah, lumang-lumang yun. Pero hanggang yung pinag-uusapan natin, Word of God yun eh. Even the atheists that they don't believe in God, but they use to discuss the Word of God. They talk about Noah, they talk about Abraham, they talk about the Genesis account. Pero hindi daw nag-exist, pero pinag-uusapan nila yung salita ng Diyos. Diba? Next argument po natin. By the way, again, kung meron po kayong comment, mag-comment lang po kayo dyan. At gaya ng sabi ko, tayo po ay naka-monitor. Kung mag-comment kayo dyan, your comment will appear on our screen. Okay, going back. Okay, so next proof that God truly exists or evidence of God. Una, creation. Second, the Bible. Pangatlo, Jesus Christ and the early disciples. That is, again, another strong proof that the evidence of God truly exists. Okay? Jesus Christ is the evidence that God exists and the disciples of Jesus Christ. Paano yun? Paano nating nasabi na that Jesus Christ and His disciples is another strong proof that God exists. Kasi sabi ni Jesus Christ, that is when Philip asked Jesus Christ, show us the Father. I think that is John chapter 14 if not mistaken. Sagot ni Jesucristo, kung nakita mo ako ay nakita mo na rin ang Ama. Now, God the Father, is a spirit, and even God the Father teaches that no man can see Him. But praise the Lord, we see Jesus Christ, and Jesus Christ teach us that if you see Him, we see the Father. Therefore, we can conclude that Jesus Christ is the one of the strong evidence that God exists. Why? Because Jesus Christ exists. In fact, there are historians from the old time that wrote about the existence of Jesus Christ. Diba? Sino ba yung mga, for example, ng mga Roman historians yan unahin natin si I hope maalala ko Roman, si Tacitus Tacitus. Itong si Tacitus, tingnan natin dito si Tacitus. Nandito yan sa note natin Si Tacitus, si Josephus, sino pa? Si Pliny, si Suetonius. Yan yung mga Roman historians na kung saan they wrote about in their books, in their writings, they mention about Jesus Christ and even the disciples.
Oh. Ngayon kung i-research nyo sila, ibigay ko sa inyo yung buong pangalan ng mga ito. Total meron tayo naman ng internet ngayon. Para makita ninyo na totoo na itong mga taong ito, na mga historian, this historian truly exists and they are credible people sa mga panahon nila. Kinikilala sila, nirespeto sila dahil totoong credible yung kanilang mga sinusulat. Especially you have to understand na lalo na sa panahon ng mga Romans, nung nag-exist pa ang Roman Empire, kasi hindi na nag-exist ang Roman Empire. Ngayon, nung nag-exist pa ang Roman Empire, hindi ka pwedeng gumawa ng invento laban sa Romans. Kailangan totoo ang sasabihin mo sa kanila. Kung hindi, ay pugot ulo ka, hindi crucify ka rin sa krus. Kamatayan ng parusa dyan. Sinulat ito ng mga Roman historian na nag-exist pa ang Romans. At ito yung mga, for example, si Tacitus. Si Tacitus, ang full name niya is Publius Cornelius Tacitus. Search nyo sa Google yan. Sabi rito ni Tacitus, mentions Jesus in his work, which yung tinatawag na ginawa niyang report or letter, yung annals, specifically in book 15, chapter 44. This passages refers to Jesus in the context of the Roman Emperor Nero's persecution of Christian after the Great Fire of Rome in AD 64. Kita natin, so si Tacitus daw sumulat at minention niya describing Jesus Christ being persecuted under the ruling of Emperor Nero. Na-mention sa history si Jesus Christ. That proves that Jesus Christ truly exists way back 2,000 years ago. Another, Josephus, Titus Flavius Josephus ang buong pangalan niya, itong si Josephus. Sabi naman dito, Josephus mentions Jesus in two passages in his works. The first in his Antiquities of the Jews, in book 18, chapter 3, paragraph 3, often referred to as the Testimonium Flavium. It provides a brief overview of Jesus and his crucifixion. Kita natin, The second reference is in Antiquities of the Jews in book 20, chapter 9, paragraph 1. This passage mentions the execution of James, who is referred to as the brother of Jesus, who was called Christ. Na-mention din pati mga apostles, like Apostle James. Ito naman si Suetonius. Ang buong pangalan niya is mentioned Apostle Peter or Apostle Paul in his surviving works. His small well-known work is the 12 Caesars or the Vita Caesarium, a set of biographies of the Roman emperors from Julius Caesar to Domitian. Yung Domitian kasi yan yung isa sa mga nag-persecute sa Christian. So, nakita natin itong mga sample ng mga Roman historian na ito. They mentions about Jesus and the disciples. They mentions about crucifixion. They mention even the emperor who ordered the crucifixions of Jesus Christ. So nakita natin itong mga ito na isunulat ito ng mga historians. Nandyan din si Pliny rin. Dagdag natin si Pliny. Buong pangalan ni Pliny or Pliny the Younger. Sabi rito, Gaius Plinius Caecilius Secundus. Search nyo lang sa Google yan. Yan yung buong pangalan niya. Sabi ni Pliny the Younger in a letter to Emperor Trajan, Pliny the Younger, a Roman governor, seeks advice on how to deal with Christians and their worship of Christ. Kita natin na ito na sinasabi ko nga, another strong proof that the God exists because Jesus Christ exists 2,000 years ago, and together he was witnessed by his by Jesus Christ early disciples or his disciples. At nag-exist tong mga taong ito, and you cannot deny that. It is written by the Roman historian himself. At hindi naman papayag ang mga Romans na gagawa na lang ng kwento na hindi totoo. Bawal yan sa mga Romans at that time.
Kita natin. So next na pwede pang na para sa akin ay very strong proof that God truly exists. Pang-apat, the internal evidences in the Bible. Ano tong internal evidences of the Bible? Ano bang ibig ko sabihin dyan? Pag sinabi nating internal evidence, ay yung mga sinabi sa Biblia. Mga bagay-bagay, pangalan, lugar na binanggit sa Biblia. For example, the Bible mentions about Caesar. And that Caesar is the emperor or the Roman emperor. Internal evidence yun. Now, pupunta tayo sa external evidence. Pag sinabing external evidence, tingnan natin kung totoong merong nangangalang Caesar na naging emperor ng Roma way back first century AD. Meron talaga di ba? May mga artifacts nga, halimbawa yung coins. Meron yung coins na kung saan nakalagay doon kung sino yung emperor at the time. At it can be date back tama talagang around 1st century AD. Merong archaeological artifacts na natuklasan dyan. At i-search nyo lang sa Google yan at legit yan. Ano pa? The Bible mentions about Jerusalem. We all know hanggang ngayon na ikik-exist ang Jerusalem at ginigera nga ngayon di ba? Ano pa? Na merong Jewish mga Hudyo. Diyan ang Hudyo At kung titignan natin, imbestigahan natin ang history ng Hudyo, kailan sila nag-start, saan sila nanggaling, at makikita natin may provided information ang Biblia about the Jew. At mapapatunayan, even the Jew themselves, they will prove na tama ang sinasabi ng Biblia kung saan sila nagmula. Kung saan lupalop sila galing, tapos kung saan sila napadpad. Andiyan ang mga Hudyo. Interviewin nyo sila, tanungin nyo sila, and they will confirm na tama ang sinasabi ng Biblia. Na kung saan nanggaling pa sila sa malayong lugar, kung paano sila nag-migrate sa mga ibang lugar. Andiyan ang mga yan. So, pag sinabi ng internal evidence, may mga binanggit sa Biblia na mapapatunayan in external evidence that truly they exist. Names of people, names of places. Paano mo sasabing hindi totoo ang Diyos? Ang Biblia punong-puno ng internal evidence. Even yung Jacob's Well, inupuan ni Jesus, meron talagang Jacob's Well until today. Andoon sa Jerusalem, nakikita yun doon. Punta ka lang ng Jerusalem, magtanong-tanong ka doon, saan ba dito makikita yung Jacob's Well? Nandoon. Ayan, di ba? So, there are many internal evidence in the Bible na if we go to external evidences, truly, those names, places, mentions inside the Bible truly exist. Name them all. Ang dami. Di ba? Yan ang another strong proof that strong proof for the evidence of God. And if this evidences is there, then simply we can say that God truly exists. Amen. Next, the fulfillment of prophecies. Ito pa another case na pwede kong ilagay. Another proof, another strong proof that God exists because of this evidence, the fulfillment of prophecies. What is these prophecies? In the Bible, there are many prophecies in the Bible that was fulfilled. Sige nga, how will you not believe that God exists through these evidences of these fulfilled prophecies? Remember, pinag-aralan natin ng una kung anong ibig sabihin ng evidences. Information, data. Merong data, merong information written in the Bible informing us the things that will happen, and it was fulfilled. Then how will you say that God that does not exist if these prophecies that the Bible is telling us that this is the prophecy that comes from God?
Di ba? Let me give you an example about what happened to Cyrus, what happened to the Babylonian, and many more. And most especially, prophecies what will happen to Jesus Christ. It was all fulfilled. And you have to understand, we have to understand, dapat maintindihan natin, dagdag pa natin sa ating pangunawa, na ang mga prophecies na ito was written a long time ago, at amazingly na yung iba nangyari sa panahon natin, na how the ancient people was able to know the details of the future. Diba? Hindi naman wala pang mga sophisticated technology in the old times. Then how exactly they know some details that will exist in the future? Let me give you an example. In the book of Micah chapter 5 verse 2, anong sabi doon? Let us go to that scripture. Micah chapter 5 verse 2. But though Bethlehem Ephratah, though be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. So, sinasabi rito sa Micah na binanggit yung pangalan na Bethlehem Ephratah. This name was mentioned here, Bethlehem Ephratah. So nakita nyo, no, na binanggit yung Bethlehem Ephratah. Where is Bethlehem located? It is in Jerusalem. You have to understand, when Prophet Micah wrote this, that name Bethlehem, or that the word Bethlehem Ephratah does not yet exist. But when Jesus Christ was born, then nakita natin yung Bethlehem Ephratah nag-exist na. Nakikita natin yun. So, yan yung isa pang masasabi nating strong proof, mga kapatid. Nga sinasabi niya, the internal evidence in the Bible, those are proof. At marami pa, no? Kasi sa dami niyan hindi natin pwede pag-usapan. At nako, ubos ang oras nating sobra rito. And the fulfillment of prophecies in the Bible. Ayan. So, yun mga giliw na taga-subaybay, nakita natin yung mga strong proof of God's strong proof or strong evidences that God truly exists. Amen? Ayan. So, I hope nakatulong itong programa natin sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos, especially kung kayo nagtitik ng theology. Ayan, and I hope ay nakatulong na talaga itong pag-aaral natin, no? At yan, dito na tayo magpapaalam, at